Determine the slope of the line given 2 points. So, alamin natin kung ano ba yung slope ng ating line. Again, ano ba pag sinabing slope? Pag sinabing slope, inaalam lang natin yung stiffness, no? Kung meron tayong line, hahanapin natin yung steepness o yung term natin, yung tarik o yung slant, no? Yung inclination ng ating line. Dahil may line tayo, so possible na meron tayong slope, no? So, hahanapin natin yung ating stiffness, your inclination ng line natin. So, before natin mahanap, i-plot muna natin yung mga points. So, we have here 2, negative 2. So, dito, yung 2, negative 2, ang gagawin mo lang, yung first coordinate natin is 2. Saan? Sa x-axis ang 2? Ito. And then, tingnan mo sa y-axis ng negative 2. Ayun, bababa ka ng 2 units downward. So, ito yung ating unang point. So, lagay natin, this would be our point 1. Ito yung ating point 1. Now, let us find yung ating next point, no? So, we have here negative 5. Yung negative 5, tingin sa x-axis ng negative 5. And then, positive 3, yung second coordinate natin. Positive means, mag-move tayo 3 units upward. Katapat, asan ba ang positive 3? Sa y-axis. So, ito. So, this would be yung ating point 2. So, lagay natin, point 2. Ito yung ating point 2. Ngayon, para makabuo tayo ng line, i-connect natin yung dalawang points. So, pag nag-connect tayo ng line, gamitin natin tong calculator. Connect natin yung dalawa. So, yun. Dahil na-connect natin, nakabuo tayo ng line. So, don't forget to put yung arrowhead sa both ends, sa bawat dulo. Bakit? Kasi ang line natin, continuous yan. Walang katapusan. Continuous, no? Na move in opposite direction. So, yan na yung line natin. Dahil nakaslant or naka-incline ng ating line, hahanapin natin ano nga ba yung slope niya. So, balikan natin dito, no? Yung point 1 natin, so this would be yung ating point 1. Ito yung ating point 2. Ngayon, ano nga ba yung formula natin in getting slope? Diba ang formula natin, we have here m, or yung slope is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. So, dahil doon, no, i-substitute na natin yung mga given natin. So, by the way, pag may nagtanong, ma'am, yung point 1 at point 2, pwede bang magkabaliktad? Yes, pwede naman magkabaliktad. As long as na nakadesignate yung bawat point do sa formula natin gagamitin, no? Huwag mong pagpapalitin. So, sa point 1, syempre, dito natin ilalagay yung ating first coordinate, yung 2, ito yung ating x sub 1. Tapos, yung second coordinate natin, ito naman yung y sub 1. Now, yung ating second point, yung point 2, ito yung ating x sub 2. Tapos, yung positive 3, ito yung y sub 2. Ngayon, substitute natin dun sa ating equation. Ano ba yung y sub 2? Yung y sub 2 natin is positive. Ay, sulat ko lang. So, yung y sub 2 natin is positive 3. I-add natin. Isusubtract pala natin. Okay, baguhin ko lang. Susubtract natin sa y sub 1. So, yung y sub 1 natin, ang value is negative 2. So, lalagay lang natin dito yung negative 2. So, negative 2. Tapos, yung sa denominator, yung x sub 2 is negative 5 minus, yung x sub 1 natin is 2. Susulat natin dito yung 2. Now, subtract natin yung numerator at denominator. Ano ba yung rule natin pag tayo ay susubtract ng mga integers? So, as a rule, ang gagawin nyo lang, tandaan nyo lang yung word na copy, change. So, ibig sabihin, copy natin tong 3. So, copy natin yung 3. Okay. So, palitan ko lang. So, copy natin yung 3.
And then, yung next step natin is i-change natin to. I-change natin yung sign dun sa opposite sign niya. So, change mo yung sign to positive. Tapos, yung second term, change mo yung sign dun sa opposite, which is positive. So, tandaan, C, C, C. So, ibig sabihin, copy, change. Ang i-change natin ay yung sign. Then, change, sign. Change sign ng pangalawang term. So, yung 3, so 3 copy natin. Tapos, ano yung sign na ginamit natin? From subtraction, magiging addition. And then, yung sign ng ating negative 2, kunin mo yung opposite sign nun. So, that is positive 2. Susulat natin positive 2. Okay, doon naman sa denominator, copy again. So, copy natin yung negative 5. So, copy yung negative 5. Then, change yung sign. So, ano ba ang sign natin dito? Ang sign natin is negative. Gagawin mong positive. Okay? So, positive. Tapos, ano ang sign ng 2 natin dito? So, wala siyang nakasulat na ang sign. So, ano kaya ang sign niya? So, it doesn't mean walang nakasulat na sign. Wala yan. So, ang sign natin dyan is positive 2. So, yung sign nating positive 2, i-change natin sa opposite. Anong opposite ng positive 2? So, ang opposite niya is negative 2. So, i-add natin doon is negative 2. So, tanggalin natin. So, that is negative. So, negative sign. So, lalagay natin dito ay minus 2. Okay, then subtract natin numerator. 3 plus 2, that is 5. Yung sa denominator, add natin. Negative 5 plus negative 2 equals to negative 7. So, ang slope natin will be, lagay natin sa gitna yung negative sign, negative, tapos 5 over 7. So, ito yung sagot natin. Okay. So, ang slope natin for example number 3. Okay, another way of finding yung slope is using rise over run. Ano nga bang ibig sabihin nito? I-verify lang natin kung tama yung sagot natin. 'Di ba? Yung slope can be solved as yung rise. Pag sinabi nating rise, it's either upward or downward from point 1 to point 2. Titingnan natin yung kanyang vertical distance. Tapos, dito naman sa run, no? Titingnan natin kung yan ay pakanan or pakaliwa. Ang movement natin, ha? From point 1 to point 2. So, para malaman natin yung kanyang horizontal distance naman. Okay, so, meron niyang way kung paano natin hahanapin. Okay, so dito, mag-start muna tayo sa run. Sa run, titingin tayo sa horizontal distance. So, pag sinabi nating horizontal distance along the x-axis. So, bibilangin natin kung ilang units, no? Ilang units from point 1 to point 2. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 6, 7. So, dito, ang sagot natin is 7. So, the question is, ano po bang sign na gagamitin ko? So, ang run ko, so tandaan, ang run, it's either, ito yung horizontal distance, ha? Ngayon, ang run ko, so dito, ano ang sign? Kasi, di ba, ang movement natin from point 1 to point 2. So, from right to left. So, kapag from right to left, no, ang gagamitin natin is negative. So, we're gonna use negative 7. Kung ikaw naman, ang movement mo ay pakanan, from left to right, positive. No, yung sign natin. Bago tayo makapunta sa point 1 to point 2. Now, okay, doon naman tayo sa, okay, sulat ko dito, yung run natin ay 7. Now, let us find yung rise naman natin. Yung rise natin, titingnan mo yung distance from point 1 to point 2 along the horizontal line. So, bilangin natin ilan yung distance nila.
no? Yung P1, yung point 1 to point 2 along the x-axis. Gaano ba sila kalayo? Bilangin natin. So, we have here 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, yung rise natin, okay. So, yung rise natin dito is 5. So, the question is, ano nga po bang sign na gagamitin natin? So, dito, makikita mo na ang movement natin ay upward. So, para makapunta ka sa point 1 to point 2, upward. So, that means positive. Okay? Positive. So, paangat. Kung paangat, so positive yan. Kung yan naman ay downward, papunta from point 1 to point 2, yan ay negative. Dahil tayo ay from point 1 to point 2, pataas. So, positive 5. So, lalagay natin dito ay positive 5. So, ilagay ko lang yung negative 7 to sa baba dahil from right to left ang movement natin. So, i-rewrite lang natin to. We can rewrite this. So, equal to, don't forget na ilalagay natin yung negative. So, lagay natin yung negative sa gitna. We have here 5 over 7. The question is, the same ba yung sagot natin dun sa first formula natin ginamit? Yes, the same. So, therefore, negative 5 over 7 yung ating slope for example number 3. So, pakidescribe nga natin yung graph natin. So, dito makikita mo na negative. What does it mean kapag negative ang slope natin? Ano bang ibig sabihin? So, ito lang ang tatandaan ninyo. Kapag negative ang slope natin, ibig sabihin, halimbawa, negative ang slope. Okay, it means ang line natin ay downward, pababa. So, nakita nyo? Okay, yung line natin is, moving from left to right, so decreasing, pababa. So, decreasing. So, pwede nating ilagay or i-describe yung line natin, the line, so, isulat ko dito, the line falls to the right. To the right. So, ibig sabihin, in other words, ang line natin, pababa. So, again, pag negative, pababa yung line natin. So, this would be yung ating final answer, negative 5 over 7.